Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Ramir Boulder, for more updates and exciting content. Ito na nga po, panayam kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Hindi ayon po kay dating Senador Antonio Trillanes, hindi ko binisita si Digong. Ayun na po. Sinungaling si Sara Duterte. Ayun po, nakalagay dito. Ayon po sa panayam kay Senador Trillanes ni Arnold Clavio at saka itong si Connie Sison ng DCWB. Ito na po. Tunay na pagbabayan, walang personalan. Nasa linya po natin si dating Senador Antonio Trillanes IV, isa sa mga naghain ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Senador Trillanes, Igan at Connie, magandang umaga po. Good morning, sir. Magandang umaga po sa inyo, Miss Connie at kay Keegan at Okay, sa meron ating na. mga listeners. Okay, may mga nabanggit po kayo na maaring hindi pa tapos ang pagkakaaresto, syempre sa dalawang senador pa dahil early next year, sabi nyo, maaring lumabas yung ICC arrest warrant para kay Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. Paano ho ba nyo nakukuha yung mga information? Dahil isa po tayo sa unang nag-file ng communication sa ICC, Paano daw nakukuha ni Senador Trillanes ang information? meron na po akong ugnayan sa kanila since 2017. For the past 8 years po, Meron na daw siyang ugnayan since 2017. Ayon po kay Antonio Trillanes. tayo po, nagbibigay tayo ng mga testigo at Mhm. mga dokumento para ma-build up yung kaso until yun na nga, nabuo natin at napakulong itong si Duterte. Mhm. So, ito pong informasyon na ito, bali, in the case ni Bato de la Rosa, baka mauna siya. Mhm. So, ang latest is early next year. Yon. Mhm. Iba kasi yung doon lalabas. Kung hindi, maaring lumabas before the year ends, pero just to be sure, mga uh, before February next year, I see. yung kay Bato. Opo. Yung kay Bongo, baka around that time also. Okay. Senador, balikan ko lang yung ika nga'y kinokondena ni BP Sara Duterte, yung wellness check-up kay dating Pangulong Duterte sa Hague. May impormasyon na ikaw ba yung dumalaw, Kasama daw ka kayo. sa bumisita sa selda niya sa loob ng ICC? Hindi po ako Hindi ako. ang bumisita kay Duterte at napakadali ho niyang malaman yan kasi na-i-discuss po sa amin ng ICC ang mga polisiya Mhm. doon sa ICC Detention Center na si Digong meron siyang access sa telepono 24/7. Mhm. Buong araw, buong gabi, kaya niyang tawagan si Sara. So kung merong mga pangyayari doon na hindi niya gusto, nasasabi niya. Kaya itong sinasabi ni Sara sa publiko, ito ay pinabulaanan na. Grabing magsinungaling itong mga magkakapatid na ito. Hindi po nagkaroon ng insidente na hinimatay si Digong, na parang unconscious daw 3 beses. Hindi po totoo yun. Kasi nung dinidiscuss sa amin yung kalakaran dun sa detention center, merong medical team mismo sa loob ng detention center. 6 lang sila na nakadetini doon. Tapos, ito po yan, hindi yan mga selda. Ano yan? Parang bahay, ano? Kasi yung kwarto niya, 10 square meters, meron sariling banyo, may common area sila, recreational area, kusina. Maluwag ho, may library, maluwag yung kanilang lugar doon. 6 lang silang binabantayan, nakatutok sa kanila, sa pag-alaga sa kanila, yung ICC. So may medical team doon sa loob, may ambulansya sa labas, 5 minutes away lang yung ospital. Tapos may access sa telepono 24/7. Yung bisita ho, itong pamilya ni Digong, pwedeng bumisita sa kanya anytime, ina-arrange lang. Wala hong restrictions kagaya dito sa
mga kulungan dito, may visiting hours, Aha. visiting days. Sa kanya wala hong limit. Pati conjugal visits, basta't bakante yung conjugal room, pwede. Yung mga kasama niya doon, hindi naman ho gumagamit. Aha. Kumbaga, inimbento lang ho ni Sara Duterte yung mga sinabi niya sa publiko. Okay, may Senate resolution nananawagan Oo. na house arrest na lang dahil nga dun sa kalusugan, no, na At kondisyon. kapitaan, oo. At Yeah. so sa impormasyon mo, kasi dinescribe ng mga senador, sabi ko nga hindi naman nakapunta ng deheg at nakadalaw, Mhm. na yun nga nakakalimot na raw, mahinang-mahina na, at nabanggit nga ni Senator Robin Bartolina. Bartolina nga eh. Mm. So anong lagay ng kalusugan niya na natanggap mo mula sa ICC? Ano po siya, nung pagdating niya, chinek up siya, full workup, ano siya, fit to undergo trial ang kategory niya. Ngayon ito po, meron po kayong mga correspondents na mga reporters na pumupunta doon, at tuwing bumibisita yung magkakapatid, yung Ang masasabi ko lang po, so sinungaling po pala ang mga panayam kay sa mga sinasabi ni Sara Duterte, ni Pulong at saka ni Baste na yung tatay nila ay hindi na raw nakakakilala, hindi na raw ano. Tapos si Robin Padilla ang sinasabi niya nasa Bartolina raw. So pawang kasinungalingan po pala itong mga pinagsasabay ng mga maka-Duterte na mga senador. Tapos yung drama pa ni Bato de la Rosa na umaapila daw siya bilang isang Pilipino na kailangan daw na ipataw ang humanitarian consideration kasi nga po matanda na raw, mahina na raw, hindi na raw nakakapaglakad. Pawang kasinungalingan lang pala ang mga binabanggit nila. Tapos iwan, sinungaling talaga kung ganun nga. Hindi naman malinam yung sinasabi ni Antonio Trillanes, hindi naman tugma doon sa sinasabi ng magkakapatid. Ang sinasabi niya, mga sinungaling daw ang mga magkakapatid na Duterte. pamilya, Mm. nagpapa-interview sila sa labas, pakinggan nyo sila. Wala silang ni minsan na sinabi na naghinimatay o talagang kung anong nangyari. Mhm. Wala akong negatibo. Lalo na yung asawa, itong si Elizabeth Zimmerman. Sinasabi niya consistently, masaya, malusog, hindi na nga daw Tanggap ano. na. Oo. Oo. Saka hindi na raw kailangan yung dati na maraming medication na ginagamit. Mm. Ngayon, yun ang sinasabi ng asawa. Kasama pa yung apo to attest. Mhm. Kaya Okay. nga sabi ko, ginagamit nila ito kasi they're trying to gain sympathy sa publiko at gusto nilang makakuha ng simpatsya dun sa pre-trial judges para mag-grant yung interim release. So, well anyway, itong resolution na ito, unang-una, wala hong visa yan. Hindi yan pakikinggan ng ICC pre-trial chamber. So parang political mag-decision noise sila, lang yeah. siya, no? Yes, opo. Senator. Ito, gusto lang nila mangyari dito, itong mga pumirma dito, siyempre nakatingin sila, malay mo, makasilat si Sara Duterte, maging presidente, o parang, teka muna, ano tayo good shot kami sa iyo kasi alam nilang bengador itong mga Duterte. Mm. So, yun lang ang objective niyan. Kasi, yung taong bayan, biruin mo, paano naman itong tao na ito, libo-libo pinapatay nito. Mm. Tapos bibigyan mo ng special privilege yung mga pinagsuspetsahan nila na addict daw, tinumba nila kaagad Anong humanitarian Senador, doon? bakit ka nasa deheg na imbitahan ka ng ICC o personal mong ika nga'y pagpunta roon? Tayo po ay naiimbitahan every now and then because of the engagement. Naimbitahan pala ni si Antonio Trillanes ng International Criminal Court.
impeachment nga before. Okay. Tumutulong ako sa kanila pang build up ng kaso. Okay. Pero hindi ako kasama, liliwanagon ka lang Sige, po, sige. Igan, na hindi ako naitalaga para mag-welfare check sa kanya. Hindi ko siya nakita. Tapos, ito po, tatanungin lang nila si Digong mismo. Pumunta ba ako? Hindi. May mga drama pang ganitong mga resolution. Pero sige, game ako dyan. Para mag-aksayahan tayo ng panahon. Yung pong kay dating PCSO GM, General Manager Rima Garma. At paano ho ang update doon? Siya ho ay titestigo laban po dito sa war on drugs. Gaano kabigat yung kanyang magiging testimonya sa tingin po ninyo? Mabigat po ang testimonya ni Garma kasi siya talaga yung insider ito. Ito yung isa sa nagbuo nung National Death Squad. Kasi itong sina Las Cañas, sila yung sa Davao, yung Davao Death Squad. Opo. Pero nung naging presidente na si Digong, gusto niya na magbuo ng mas malaking organisasyon para nga doon sa kanilang pagpatay ng mga tao. Oh. Itong ginawa na National Death Squad nakasama si Garma, kasama dyan si Leonardo, ang target nitong kanilang sangay ay yung mga karibal na drug lord ni Michael Yang. Ito yung mga Chinese na pinapatay. Basta kasi si Michael Yang yung kanilang drug lord na kapartner eh. So lahat ng karibal, yon ang tinumbay, yun yung mga nakadetain. Tapos yung mga pulis, yung ninja cops na hindi kasama sa sindikato nila. Yun. Itong si Bato naman, ito yung gamit yung sa buong PNP. Ito yung pantakot nila sa buong lipunan. Ito yung libo-libong pinapatay sa mga, ayun nga, yung nanlaban. Tapos yung mga pinatay daw ng mga vigilante nila, pero mga pulis din pala o mga operatiba nila. Yung mga nakahandusay sa bangketa namin, naka-tape, tapos wag tularan, mga gano'n. Yun yung kay Bato. Oo. Yan po yun. Teka, bago ka namin bitawan, pahabol lang. Dati ka senador. Anong obserbasyon mo sa Senado ngayon na lahat halos nasasangkot dito sa anomalya ng mga Flood control projects at iba pa. Nung panahon ba, may insertion ka? Ito po yan. Pagkatitignan, lahat po ng mga proyekto ng aming opisina, nakapost po yan sa website. Mga barracks yan sa bawat kampo, lahat, classroom. Makikita nyo. Lahat yan ay inusisa ng husto nitong mga kalabang ko sa politika. Sila Digong, wala silang nakita. Wala nga na-i-file eh. So, yun lang po ang batayan dyan. Kasi otherwise, di sinampahan na ako ng kaso sinasampa lang nila sa akin, libel lang eh. Meron daw offer sa inyo ang Malacanang na posisyon. May naririnig kami, DILG, meron pa ngang NBI. Ano ho ba ang totoo? Wala po kasi may 1-year ban po tayo. So Pagkatapos po nun, are you, if ever, willing to accept any position po? May nagsabi ba na after ng 1-year ban punta ka na rito? Wala po. We'll cross the bridge when we get there. Focus ka rito sa kaso sa The Hague. Yes, kasi may dalawa pang may issuehan ng warrant. Probably may isa pa. Baka itong si Albayalde. So, okay. Okay, salamat Senador, po. salamat sa Thank oras. you. Ingat ka. Salamat po. Okay. Yan po ay panayam kay dating Senador Antonio Trillanes. Panayam ng DCWB ni Connie Season at Arnold Clavio. Narinig niyo po ang mga sinabi ni Antonio Trillanes na yung mga sinasabi nitong magkakapatid na Duterte ay pawang kasinungalingan. Kayo na po ang bahalang humusga. Ano po ang inyong komento? Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel for more update and exciting content. Marami pong salamat sa inyong lahat at mabuhay!